Hello everyone! So for today's video, tuturuan ko po kayo kung paano nga ba i-reset yung ating MPIN or palitan yung ating MPIN dito sa GCash. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, i-click mo na ang subscribe button pati na rin ang notification bell kasi nag-upload ako dito ng mga tips at tutorials na pwede nating matutunan at pwede nating magamit. So let's start! So halimbawa kapag nakalimutan natin yung MPIN natin dito sa ating GCash, pwede tayong magpalit ng MPIN dito sa GCash. So nakalagay dito MPIN login. So merong option dito na forgot MPIN or help center. So instead na i-enter ko siya na hindi ko alam yung MPIN, so magiging ganito siya. Magiging error siya at ito yung nakalagay incorrect MPIN enter. So nakalagay dito, please enter the correct MPIN. For your safety, your account will be locked after 3 failed attempts. So magla-lock po yung ating GCash app kapag wrong MPIN yung in-enter natin. So para hindi mag-lock yung ating GCash account, eto na lang yung ating gagawin. I-click natin itong forgot MPIN. So i-click lang natin ito and then dito nakalagay MPIN recovery. We need to do 2-step authentication before resetting your MPIN. A 6-digit code will be sent to your mobile number. So tap natin itong send code. So ang unang authentication, magpapadala ng OTP sa cellphone number natin, which is yun yung nakalink sa GCash app natin. So ito na yung receive ko na OTP from GCash. I-enter lang natin dito. So by the way, reminder lang po, kapag OTP or one-time payment, wag na wag ninyong ibibigay yung inyong code sa ibang tao. And then after that, click natin itong submit. So after that, dito na tayo sa verify with face recognition. Take a selfie to verify your identity. So kailangan po mag-selfie po tayo. Tap lang natin itong next. And then ayan, after makapag-selfie, dito na tayo mapupunta sa account recovery. Nakalagay dito set new PIN. Then dito new MPIN. So kailangan po ilagay natin yung ating bagong MPIN dito. So enter ko lang dito yung MPIN ko. Then dito verify MPIN. Twice po natin itong i-enter and then click natin itong submit. And then nakalagay dito reset MPIN successful. Click natin itong OK and then ayan. So kapag nag-reset tayo ng MPIN, meron tayong matatanggap na message from GCash na katulad nito na successful yung pag-reset natin ng MPIN. So which is maganda kapag may nag-send sa inyo ng ganito na hindi kayo nag-reset or hindi kayo gumawa, mag-report na kayo agad sa GCash. So this time, maglalagin na ako ng aking new MPIN. So ayan, after that, dito tayo mapupunta. I-click lang natin itong I want to register this phone. And then ayan, verify face recognition. Click lang natin itong next and then magsi-selfie po tayo ulit. And then ayan, nakalagay dito, congratulations, account secure ka na. So ayan po, na-register na po yung ating GCash app dito sa ating phone. At may nag-text po from GCash na register na po itong phone na gamit natin. Nakalagay dito current phone and then yung ating model ng ating cellphone. So punta lang tayo sa ating dashboard. So ayan, after that dito, enable lang natin yung ating biometrics para pwede na natin itong magamit kapag maglalagin tayo sa ating GCash. So ayan, mag-send ulit ng code dito sa ating cellphone number. Ilalagay lang natin yung code or OTP dito and then click submit. Processing na and then ayan, all set. You've successfully enabled biometrics. Then click natin itong go to dashboard. And then ayan, okay na. So successfully nakapag-change tayo ng MPIN. Mag-log out ako and then ayan na. Pwede nyo nang gamitin yung inyong bagong MPIN dito sa GCash. So yan lang po ang mga tips at paraan kung paano mag-change ng MPIN sa GCash or paano magpalit ng MPIN dito sa GCash app.
So, dito na lang po nagtatapos yung ating video. Sana ay may natutunan kayo. So, kung nagustuhan nyo ang aking video, please don't forget to like, share, comment, subscribe for more tips and tutorials. Thank you for watching. God bless and bye-bye!